Isang mapagpalang araw po sa inyo, Kuya Bari, at sa lahat ng tagapakinig ng inyong channel. Ako nga po pala si Miguel, kasalukuyang naninirahan dito sa Tanay, Rizal. Ang kwentong nais kong ibahagi po sa inyo ay karanasan namin ng tiyuhin ko na si Papa Reggie. Pangangaso ang ikinabubuhay noon ng tiyuhin ko at ako ang madalas niyang kasama. Bukod kasi sa gusto ko ang kagubatan, ay ako ang paboritong pamangkin ni Papa Reggie. Hindi po naniniwala sa mga pamahiin o kung ano-anong bagay na may kinalaman sa espiritual itong si Papa Reggie. Kahit ang pagsisimba ay hindi po nito ginagawa. Katwiran niya ay kung totoo ang mga reliyon, bakit magulo pa rin ang mundo at marami ang masasamang tao? Taong 1986, 16 na taong gulang pa lang po ako noon, ay inaya ako ni Papa Reggie na mangaso sa darating na mahal na araw. Sinubukan kaming pigilan nila lolo at lola pero hindi nakinig itong si Papa Reggie. Maging ang mga magulang ko ay hindi ako pinayagan, pero tumakas ako para makasama lamang ang aking tiyuhin. Miyerkules Santo ng umaga ay umalis kami ni Papa Reggie. Isang parte ng bundok ng Sierra Madre ang tinungo namin na ayon sa kanya ay marami daw baboy ramo. Sa dami po ng bundok at gubat na pinuntahan namin, Kuya Bari, ang bundok na iyon ang nagbigay ng kakaibang kilabot po sa akin. Kasi po, ayon sa mga kwento ng mga matatanda sa lugar namin, kinatatakutan ang parte ng kabundukang iyon dahil sa mga kakaibang nilalang na naninirahan po dito. Pero dahil nga po sa walang paniniwala si Papa Reggie sa mga ganoong kasabihan, ay nadala ako sa lakas ng loob ng aking tiyuhin. Habang papalapit sa bundok, natanaw ko ang isang maliit na kubo. Alam ko pong may tao roon dahil sa usok na nagmumula sa likurang bahagi noon. Nang mapatapat po kami sa kubo, ay nakarinig kami ng mga salitang kakaiba. Hindi na namin iyon maunawaan, pero para itong inaawit ng isang may edad na lalaki at napakabilis ng pagsambit ng bawat salita. Umiling lang po si Papa Reggie habang patawa-tawa at sinabi sa akin, malamang isang antingero ang naroroon na nagsasagawa ng pag-aayuno. Bukas ang mga bintana at pintuan ng kubo, kaya nakita ko ang isang matandang lalaki na nakaupo sa gitna ng kubo. Nakapikit ang mga mata nito at may mga nakasinding kandila sa palibot. May mga kung anong bagay din sa harapan nito na sa tingin ko po ay mga yari sa tanso. Dahil sa kuryosidad, binagalan ko ang paglalakad at pinagmamasdang maigi ang ginagawa ng matanda at napansin kong tila ba nagliliwanag na parang apoy ng kandila ang buong katawan nito. Bigla akong nakaramdam na may kung anong nakatingin sa akin na nasa paligid ng kubo. Noong lingunin ko si Papa Reggie, kumakaway na ito sa akin at pinagmamadali na ako. Hindi ko napansin na malayo na pala ang agwat nito sa akin. Tumakbo ako para maabutan siya. Nagtanong pa ito sa akin kung bakit ako huminto. Umiling ako at sinabing may nakita lamang akong ahas. Pinagmadali na akong maglakad ni Papa Reggie dahil maaaring nauna na raw sa tagpuan namin ang aming mga kasama. Sa aming paglalakad, napansin ko po, Kuya Bari, malalaki na ang mga puno sa dinadaanan namin at medyo masukal na rin dahil sa mga ligaw na damo at halaman. Pagdating namin sa lugar kung saan kami mga ngaso, ay natanaw ko ang isa pang kubo. May 3 kalalakihan roon na nakaupo sa malalaking sanga ng puno at nagkakape. Sila ang mga makakasama namin sa pangangaso
Hindi ko kilala ang mga ito, pero mukhang mababait naman po. Tulad ni Papa Reggie, marahil hindi rin po naniniwala sa mga kasabihan ang mga ito dahil naroon sila upang mangaso. Magtatanghali na nang makarating kami sa lugar kung kaya't naghanda muna kami ng makakain bago sumuong sa kagubatan. Matapos kumain ay nagpahinga lang kami sandali at kaagad din kaming lumakad upang maghanap ng mga lugar na pinamamalagian ng mga baboy ramo. Habang ginagalugad namin ang kagubatan, napansin naming marami ang mga lungga ng bayawak kaya naglagay na rin kami ng mga bitag sa mga iyon. Habang abala ang mga kasamahan namin ni Papa Reggie, isang malaking lubluban ng baboy ramo ang nakita namin. Kaya naman dali-dali silang tinawag ni Papa Reggie upang tulungan siyang maglagay ng bitag din doon. Matapos ang ilang oras na paglalagay ng mga bitag at pain, ay muli kaming bumalik sa kubo. Nang sumapit ang gabi, unti-unti nang lumamig ang paligid. Nanunuot ito sa katawan namin kaya nag-inuman sila Papa Reggie at nagbibidahan pa ang mga ito tungkol sa maaari naming mahuli kinabukasan. Habang nagkakasiyahan sila, ay tumapat naman ako sa apoy ng kalan upang mabawasan ang lamig na aking nararamdaman. Nang makita ako ni Papa Reggie sa ganoong posisyon, ay inalok niya ako ng alak. Alam niyang umiinom na rin ako, kaya hindi na ako tumanggi pa. Nang papaubos na ang isang 4 kantos na iniinom namin, ay nakarinig kami ng huni ng baboy. Sumenya si Papa Reggie na huwag kaming maingay. Nang masigurong malapit lang ang hayop sa aming kubo, ay kaagad na kinuha ng mga kasamahan namin ang kani-kanilang mga sibat at baril, saka muling pinakinggang maigi kung saan nagmumula ang huni. Nang masigurado ang pinagmumula ng huni, ay pinaikutan namin ang lugar. Maingat ang aming mga hakbang papalapit at nang makita namin ang anino ng hayop, sumenyas ang isang kasama namin na sa bilang ng 3 ay sabay-sabay kaming aatake. Isang malakas na iyak ng baboy ang umalingaw-ngaw sa buong kabundukan nang tamaan ito ng 3 sibat. Dali-dali namang tumakbo papalapit si Papa Reggie sa baboy at agad nitong ginilitan ang liig nito. Paglapit namin ay nag-apiran pa nga kami dahil napakalaki po ng baboy ramong nahuli namin, Kuya Bari. Kaagad na pinagtulungang bitbitin ng mga kasamahan namin ang baboy at pagdating sa kubo ay doon namin napansin na tila kakaiba ang balahibo ng hayop. Medyo mapula kasi ang kulay nito na malalaki ang hibla. Mas mahahaba sa normal na balahibo ng ganoong mga hayop. Ilang minuto lamang ang lumipas. Habang nililinis ng mga kasamahan namin ang baboy, ay nakarinig na naman kami ng nakakakilabot na angil ng mga hayop sa paligid namin na para bang papalapit sa kinaroroonan namin. Naglalagutukan ang mga tuyong sanga sa buong paligid na animoy mula sa malalaking hayop. Papalapit ng papalapit ang mga huni ng mga ito, kaya kaagad naming dinampot ang mga sibat at baril na nakasandal lamang sa gilid ng kubo. Kanya-kanya kami ng pwesto habang hinihintay ang lalabas sa kasukalang nakapaligid sa kubo. Habang nagpapalinga-linga kami, ay bigla akong napatingin sa baboy na nililinis namin kanina lamang. Halos mapasigaw ako dahil nagbago ang katawan ng hayop na nasa lamesang kawayan. Mas humaba kasi ang ulihang paa nito at ang sa unahan naman ay naging parang mga kamay ng tao pero baboy pa rin po ang ulo nito. Napamura si Papa Reggie
nang makita ang pagbabago ng hayop kaya kaagad niyang kinuha sa loob ng kubo ang kalibre 45 baril at ikinasa. Kuya Bari, nanlalambot na noon ang mga tuhod ko at nanunuyo na rin ang aking lalamunan dahil sa tindi ng aking takot. Alam kong may kakaibang mangyayari ng mga oras na iyon. Hindi ko lang mawari kung ano. Maya-maya pa, biglang may nagsalita mula sa madilim na bahagi ng kasukalan. Galit na galit ito at nagsabing hindi kami makakalabas ng buhay dahil sa pagpaslang namin sa isa sa mga kasamahan nila. Nanginig na ako noon sa takot at papaiyak na. Isa-isang naglabasan ang mga mapupulang ilaw sa paligid namin hanggang sa dahan-dahang lumitaw ang mga naglalakihang baboy ramo sa paligid ng kubo na may mapupulang mga mata at mga balahibo. Nang ilang di pa na lamang ang layo sa amin ng mga nilalang, ay pumikit na ako at nagdasal. Humingi ako ng tawad sa Diyos at nangakong hindi na kailanman susuway sa mga magulang ko kapag nakaligtas ako sa mga oras na iyon at makauwi ng maayos. Paulit-ulit ko iyong binabanggit sa aking isipan habang hinihintay ang anumang gagawin ng mga nilalang na nakapaligid na sa amin. Kuya Bari, hindi ko na alam kung ilang minuto na akong nakapikit nang bigla na lamang akong nakarinig ng mga ingay na nagpapalipat-lipat sa paligid, kasabay noon ang mga pag-angil ng baboy ramo na may kasamang pag-igik. Nang magmulat ako ng aking mga mata, nakita ko si Papa Reggie at ang mga kasamahan namin na nakatulala lamang. Hawak pa rin nila ang mga sibat at nanlalaki ang mga mata habang nakatitig sa iisang direksyon. Nang lingunin ko ang tinitignan nila, nagulat na lamang ako nang makita ang isang matandang nakikipagpambuno sa mga nilalang. Ang lahat ng lumapit dito ay walang takot na sinusuntok at pagkatapos ay hinahagis lang ng walang kahirap-hirap. Dahil sa kakaibang lakas at liksi ng matanda ay isa-isang nagsiatrasan ang mga nilalang. Nang tumingin ito sa amin, dito ko na naalala na ito yung matandang nadaanan namin na nagdarasal sa kubo. Lumapit ito sa amin at galit na nagtanong kung bakit raw kami naroroon sa ganoong panahon. Hindi raw ba namin alam na delikado na ang parting iyon ng gubat? Tinignan nito ang katawan ng hayop na nasa lamesa bago kami inutusang sunugin iyon at umalis na kaagad sa lugar dahil tiyak daw na babalik pa ang mga nilalang na iyon upang gumanti sa amin. Kuya Bari, gulong-gulo ang isipan naming lahat noon dahil sa mga pangyayari. Nagmamadali naman ang aking tiyuhin at mga kasama namin na kumuha ng panggatong at inilagay iyon sa ilalim ng lamesang kinalalagyan ng kinatay na hayop bago binuhusan ng kerosene at ito'y sinindihan. Habang natutupok ng apoy ang katawan ng hayop, ay lumakad na kami papalayo sa lugar. Mabilis ang aming mga hakbang habang palinga-linga sa paligid. Nasa hulihan naman namin ang matanda na panay rin ang tingin sa paligid habang minamandohan kami kung saan kami dadaan. Pakiramdam ko talaga, Kuya Bari, noon lalabas po ang puso sa dibdib ko dahil sa lakas ng tibok nito at halos hindi ko na rin maramdaman ang tinatapakan ko. Para akong nakalutang sa hangin habang humahakbang. Noong medyo malayo na kami sa lugar, ay tinapik ako ng matanda sa balikat at sinabing tuparin ko raw ang aking pangako. Napatingin lang ako dito habang inaalala kong ano ba yung sinabi ko. Maihamaya pa ay naaninag ko na ang kubo ng matanda. Inutos nitong doon muna kami dumiretso
at siya na ang bahala sa lahat. Ang mga kasamahan naman namin ni Papa Reggie ay hindi na nagsasalita at nagpapatinood na lamang sa bawat iutos sa amin ng matanda. Hindi pa man kami nakakapanhik sa kubo ay narinig na naman namin ang mga pag-angil sa paligid na sinasabayan ng mga tunog ng mga nababaling tuyong sanga ng kahoy sa paligid. Hindi pa man kami nakakaupo ay muli na namang napuno ng pag-angil ng mga galit na mga hayop ang paligid. Nanginginig na kaming lahat sa takot ng mga oras na iyon, Kuya Bari, pero sinabi ng matanda na hindi raw makakalapit ang mga aswang sa kubo dahil malakas ang poder na inilagay niya rito. Hindi ko nauunawaan ang iba pang sinasabi nito dahil mas nangingibabaw po sa akin ang takot. Nagpaningas ng apoy sa dapugan ang matandang kasama namin at naglagay ito ng mga sanga ng punong kahoy na may kakaibang amoy. Tinawag din ito sila Papa Reggie at inutusang manaog muna upang makatulong sa kanya. Ipinalapag nito ang mga sibat at itak na dala namin. Pinahiran ito ng kung anong uri ng langis at pagkatapos noon ay nag-usal ito ng mga kakaibang salita na tila ba umaawit. Kuya Bari, habang ginagawa po ito ng matanda, ay unti-unti na namang naglalabasan ang mga mapupulang liwanag sa paligid at palakas na din ng palakas ang pag-angil ng mga hayop na parang anumang oras ay aatake na ang mga ito. Noong huminto sa kanyang ginagawa ang kasama naming matanda, ay isang matandang lalaki ang natanaw kong lumabas sa isang malaking puno. Napalingon kaming lahat dito. Nang tamaan ito ng liwanag ng sulo sa kubo, ay kitang-kita namin sa mukha ng matanda ang matinding galit, sapagkat nagtatangis ang bagang nito habang walang kurap na nakatitig sa amin. Sinalubong ito ng matandang kasama namin at tinanong kung ano ang pakay nito. Tinitigan kami isa-isa ng galit na matanda at inutusan nito ang matandang tumulong sa amin na ibigay na daw kami dahil pinatay namin ang isa sa mga kalahi niya. Tumawa lamang ang matanda at sinabi nitong bakit hindi siya ang kumuha sa amin. Lalo po akong nakaramdam ng matinding takot at halos mapaihina ako sa salawal dahil sa sinabing iyon ng matandang tumulong sa amin. Hindi umimik ang matanda. Umatras lamang ito hanggang sa lamunin ng kadiliman. Naglakad naman pabalik ng kubo ang matandang nagligtas sa amin at sinabi nitong siya na ang bahala sa mga aswang na iyon. Pero ilang sandali lamang ang lumipas ay isang malakas na tunog ang narinig namin. Nabutas ang bubungan ng kubo. Lumusot mula roon, Kuya Bari, ang isang malaking sanga ng punong kahoy. Kitang-kita ko ang panginginig ng mga braso ni Papa Reggie at ng iba pa naming kasama. Ako naman po ay napahawak na lamang sa braso ng aking tiyuhin. Nagalit ang matandang kasama namin at nagmura ito bago lumabas ng kubo. Isa-isang iniabot ng matanda sa amin ang mga sandatang pinahiran niya lang kanina ng langis. Iniutos nitong ang sinuman o anumang lumapit sa kubo ay huwag kaming magdalawang isip na atakihin ito. Matapos magbilin ay naglakad siya papalayo at tinungo ang madilim na bahagi ng kagubatan. Seryoso ang mukha nito at hindi man lang kakikitaan ng takot, Kuya Bari. Bit-bit nito ang isang punyal at botelya ng langis. Pakiramdam ko noon, Kuya Bari, ay parang walang laman ang aking ulo at nanlalamig ang buo kong katawan. Nahihirapan na rin akong huminga kaya biglang nagdilim ang aking paningin. Napansin ng isa naming kasama na namumutla ako kaya inabutan ako nito ng tubig
at hinimas-himas ang aking likuran. Dahil sa hindi namin alam kung saan nagtungo ang matandang tumulong sa amin at kung babalik pa ba ito, ay lalabas na sana kami ng kubo para tumakbo papalayo nang bigla kaming nakarinig ng isang malakas na sigaw sa di kalayuan sa kubo na para ba itong nahihirapan at nasasaktan. Alumpihit kaming bumalik sa loob ng kubo at muling naghanap ng mapagtataguan. Maya-maya'y kitang-kita namin ang mapupulang mata ng mga aswang na tila papalapit na naman sa kinalalagyan namin. Dala po ng matinding takot ay isa-isang nawalan ng malay ang mga kasama ko, kabilang na si Papa Reggie. Dahil doon, muli na naman akong pumikit at nagdasal na lamang na sana maligtas kami at makauwi pa ng buhay. Mukha namang dininig ng Diyos ang aking mga dasal dahil biglang tumahimik ang paligid. At nang dahan-dahan akong magmulat ay wala na ang mapupulang mga mata na kanina lang ay papalapit sa kubong kinalalagyan namin. Napasandal na lang ako sa dingding ng kubo at napabuntong hininga. Ramdam ko pa rin ang malakas na tibok ng aking puso at panghihina ng mga tuhod, pero pilit kong nilabanan ang aking takot. Nang magbalik po ang matanda, ay gulat na gulat ako dahil punong-puno ng dugo ang buong katawan nito at sinabi sa akin na wala na ang mga humahabol sa amin. Hindi na rin daw maglalakas ng loob ang sinuman sa mga kalahi nito na paghigantihan ang sinuman sa amin dahil siya raw ang papatay sa mga ito. Sa sinabing iyon ng matanda, Kuya Bari, ay tuluyan ng nagdilim ang paningin ko at nawalan ng malay. Nang muli akong magmulat ng mga mata, ay mataas na ang sikat ng araw. Nakita kong nakaupo na sa hapag sila Papa Reggie at kausap ang matandang nagpakilala bilang Tata Rogelio. Sa pagkakatanda ko, Kuya Bari, kilala sa lugar namin ang isang matandang ermitanyo na nagngangalang Rogelio. Ayon sa ilang matatanda sa amin ay kilala ang matandang ito bilang tagatugis ng mga aswang at masasamang elemento. Lagpas na raw 100 taon ang edad nito, ngunit kaharap namin ng mga oras na iyon ay tila ba nasa edad 50 hanggang 70 lang kung titignan. Hindi ko sukat akalaing may katotohanan pala ang mga kwento ng mga kababaryo namin tungkol sa matandang ermitanyo sa bundok ng Sierra Madre. Habang humihigop kami ng mainit na kape, ay nagkwento si Tata Rogelio sa amin. Ayon sa kanya, ang mga nakaharap daw namin kagabi ay ang tribo ng mga aswang na tinatawag na Harimodon. Isa raw itong matandang uri ng aswang na nag-aanyong baboy at may matataas na kaalaman sa sinaunang aral ng espiritual ng Pilipinas. Delikado din daw ang laway nito dahil maaaring mahawa sa pagiging aswang ang mga taong madadampian lamang ng laway ng mga ito. Mabuti na lang daw at hindi namin kinain ang napatay naming baboy, Ramo. Dahil kapag ka nagkaganoon ay hindi na kami malulunasan at mananatili na kaming aswang na Harimodon. Tuwing darating din daw ang mahal na araw ay nagtitipon-tipon ang mga Harimodon upang magsagawa ng isang ritual kung saan ay pinalalakas nito ang kanilang kapangyarihan at mga tangang gamit o anting-anting. Matapos naming magkape, ay nagpaalam na kami kay Tata Rogelio. Itinuro sa amin ng matanda ang pinakamabilis na daan pabalik sa baryo. Habang naglalakad kami ay walang umiimik ni isa man sa amin at pawang mga seryoso ang mga itsura na diretso lamang ang tingin. Nang makarating kami sa bahay ay galit na galit sila lolo at lola kay Papa Reggie
at maging ako man ay nasermonan din ng mga magulang ko dahil sa ginawa kong pagtakas sa kanila. Humingi naman po ako ng tawad sa aking ginawa at nangakong hinding-hindi na ito uulitin pa. Kuya Barry, magmula po noon ay tumigil na sa pangangaso si Papa Reggie at naging palasimba rin ito at tuwing mahal na araw ay dumadayo pa siya sa bundok Banahaw para mamanata. Dito na niya nakilala ang isang antingero na siya namang nag-impluwensya sa kanya upang pasukin ang mundo ng espiritual hanggang sa magdesisyon siyang maging isang albularyo. Sino ang mag-aakalang ang isang kagaya ni Papa Reggie ay mapapasok sa isang gawaing hindi naman niya pinaniniwalaan at mariing tinututulan noon? Naging porsigido ang tiyuhin ko hanggang sa maging bihasa siya sa lihim ng karunungan. Sa ngayon, Kuya Barry, ay isa ng manggagamot si Papa Reggie. Madalas pa rin akong sumasama sa kanya, lalong-lalo na sa mga gamutan. At dahil sa pagiging malapit ko sa kanya, natututunan ko na rin kahit papaano po ang panggagamot gamit ang lihim na karunungan. Kuya Barry, hanggang dito na lang po ang aking kwento sa ngayon. Ang susunod ko namang ibabahagi ay ang mga karanasan namin ni Papa Reggie sa espiritual na gamutan. Maraming salamat po sa pagbabasa ng aking kwento. Sana ay may mapulot na aral ang mga makikinig nito. Pagpalain nawa tayo ng Amang may likha. Lubos na gumagalang, Miguel. Ang mga kwentong barang ay kadalasan ko lang naririnig sa mga matatanda noon, lalo na kapag nagtipon-tipon ang lahat at magbahagi ng kanilang karanasan. Bata pa lang po ako noon nang marinig ko ang mga ganoong kwento na hindi ko naman pinaniniwalaan. Mangyari pa nga'y kapag nagkukwento ang iba patungkol sa mga ganyan ay natatawa lamang ako. Ngunit ang lahat po ay biglang nagbago nang ako na mismo ang makasaksi sa lupit ng barang. Magandang araw po sa inyo, Kuya Barry. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Elias. Ako po ay tubong Kabisayaan, kaya may mga salita sa kwento na isasalin ko na lamang para mas lalo po ninyong maintindihan. Ito ay hindi aking personal na karanasan, pero saksi mismo ako sa kung papaano at ano ang dahilan ng pagkasawi ng aking pinsan. Sa isang liblib na baryo sa Cebu ay nakikitira lamang ako sa aking tiyahin. Maaga kasing namatay ang aking ina at wala naman akong kinikilalang ama, kaya walang nagawa si tiya kung hindi kuhain ako at alagaan. Nahinto ako sa pag-aaral dahil walang-wala rin ang aking tiya noon. Ayaw ko namang piliting siyang pag-aralin ako, gayong nakikitira lamang ako at libre ako sa pagkain doon. Masipag akong bata, Kuya Barry, at iyan ang masisiguro ko po sa inyo. Kasabayan ko rin sa pagbibinata ang aking pinsang itago muli natin sa pangalang Joel. Sabay kami ni Joel sa lahat ng bagay. Ang kaibahan lamang, siya'y nakapagtapos po ng sekundarya, samantalang ako ay hanggang grade 3 lamang. Bukod doon, nakakasiguro din ako na mas mabait po ako kaysa sa pinsang kong si Joel. Masayahin naman ang pinsang kong iyon dahil kilala ko siya, gayong magkasama lagi kami sa tawanan at iyakan. Ngunit nagsimula po ang bangungot, Kuya Barry, sa aming buhay nang mabalitaan naming may bagong lipat na pamilya sa kabilang baryo. Tandang-tanda ko pa nga ang sinabi ni Joel sa akin na nakita niya ng isang beses ang babae at sobrang ganda daw nito. Sobrang puti na animoy hindi naaarawan daw.
Iyan ang sabi niya sa akin. Hindi ako naglabas ng kahit anumang interes sa sinabi niya sa akin dahil kilala ko po ang pinsang kong iyon. Kapag gusto niya ang isang babae, hindi iyon titigil sa pagkukwento tungkol sa kanya. Ayoko rin namang maging dahilan pa iyon para magkalayo ang aming loob sa isa't isa kung kaya't hinayaan ko na lamang siya. May mga pagkakataon pa nga na niyayaya niya akong sumama sa kanya sa ibang baryo para daw makita ko na ang babaeng natitipuhan niya. Ngunit dahil marami nga akong kailangang tapusing trabaho sa bahay ay hindi siya nagtagumpay sa pagdala niya sa akin. Pero isang dapit hapon nang matsyempohan niya akong walang ginagawa ay wala na siyang sinambit at agaran na niya akong hinila habang walang imik. Alam ko na kung saan niya ako dadalhin kaya hindi na rin ako nagreklamo pa. Pagdating po namin sa tapat ng bahay ng babaeng sinasabi niya ay medyo natawa pa nga ako dahil nagtatago siya noon sa likod ng puno ng saging. Mahangin minsan ang pinsan ko, Kuya Bari, at mataas po talaga ang bilib sa sarili kaya hindi ko lubos na akalaing ganoon siyang magiging duwag sa isa lamang babae. Insan, nakailang balik ka na ba dito ha? Kaya pala hindi mo nalalaman kung anong pangalan yan Panay tago mo lang dito. Natatawa ako habang sinasabi ko iyon, Kuya Bari. Pero minura lamang niya ako tiningnan ng masama. Hindi ko na alam kung ilang minuto na kaming nananatili sa ganoon. Hanggang sa kurutin niya ako at sumenyas na palabas na ang babaeng sinasabi niya. Inangat ko ang aking ulo at nang makita ko siya'y doon ko napagtanto na talagang totoo ang sinasabi sa akin ng aking pinsan. Na ito'y sobrang mestiza, maganda at ang bawat galaw niyang mahinhin ang mas lalong nagpaganda po sa kanya. Uy, kung makatitig ka dyan, wag mo nga balaking pormahan yan kung hindi paglalamayan ka talaga bukas. Rinig ko pang wika ni Joel nang mahuli niya akong nakatitig na sa babae. Tinawanan ko naman siya't sinabing kanyang-kanya na ang babaeng iyon at wala akong pakialam sa kanila. Totoo po ang sinasabi kong iyong, Kuya Bari ha. Wala naman talaga akong pakialam sa kanila. Sadyang nagagandahan lamang ako sa babaeng iyon. Simula nooy lagi niya akong sinasama na magmasid doon. Minsan nga'y napapagod na rin ako kakasunod sa utos ng pinsan ko kung iyon gayong marami pa akong kailangang gawin sa bahay samantalang siya'y pwede pang maglakwatsa hanggang anong oras niya gusto. Ako, nakatoka po ako lagi sa trabaho at kahit paglalabangan ng panloob niyang damit ay ako pa rin ang gumagawa. Mayroon pa ngang pagkakataon, Kuya Bari, na kapag ayaw kong sumama sa kanya para puntahan ang babae, ay sinisira niya ang mga babasagin nilang gamit sa loob ng bahay at ako ang pagbibintangan. Ay, naiinis ako na nalulungkot para sa aking pinsan dahil tila ba'y hindi niya na alam kung ano ang nangyayari sa buhay niya. Nakapagtapos ng sekundarya pero walang trabaho. Ni simpleng pagwawalis sa bakuran ay hindi talaga nito nagagawa. Kung sa bagay, wala rin naman talaga akong magagawa dahil maski si Tia ay kinukonsinti din ang katamaran ng kanyang anak at wala akong karapatan na magbulyaw at mangaral dahil palamunin lamang ako sa bahay nila. Ngunit kahit ganoon po ay hindi kami nagkakatampuhan ng pinsang kong iyon. Alam niya kasi kung kailan ako galit at kailan ako hindi galit. Sa madaling salita, ganoon po kami ka-close. Ngunit isang dapit hapon na naman, habang ako'y nagsisibak ng kahoy sa may likod bahay, ay niyaya niya muli akong sumama sa kanya at pupuntahan na naman daw namin ang babae. Ngunit hindi pa man po ako nakakatanggi, ay narinig na naming pareho ang boses ni Tia
at sinabi nitong huwag daw muna akong abalahin ni Joel dahil marami pa siyang ipagagawa sa akin pagkatapos kong magsibak ng kahoy. Biniro ko pa nga noon ang aking pinsan na siya na muna ang maglakas loob na umakyat ng ligaw sa dalaga para naman masabi na niya ang tunay niyang damdamin para dito, bagay na tinawanan lamang niya. Kadalasan po Kuya Bari sa mga lakad namin papunta sa kabilang baryo ay nagtatagal lamang ng 30 minuto. Ngunit natapos na lamang ang lahat ng nakatoka kong trabaho ay hindi pa rin umuuwi si Joel. Bagay na siyang itinanong na rin sa akin ni Tia pero hindi ko alam kung ano ang isasagot sa kanya. Hanggang sa utusan na nga ako ni Tia na sunduin ko daw ang aking pinsan na agad ko namang ginawa. Kinuha ko ang aking pang-ilaw dahil madilim na po sa daan noon at maputik pa. Naulan kasi ng mga panahong iyon kaya kailangan ko ring magsuot ng bota. Ngunit hindi pa man po ako nakakalayo ay nakita ko na si Joel kaya agad ko siyang nilapitan pero basang-basa ang kanyang damit at nanginginig ang buo niyang katawan. Nagawa ko pa nga siyang tanungin kung ano ang nangyayari sa kanya. Ngunit tinitigan lang niya ako at umalis na. Sinundan ko naman siya at saglit akong nakahinga ng malalim nang makita kong pauwi siya sa bahay. Rinig na rinig ko pa nga ang bungad na tanong sa kanya ni Tia pero hindi niya ito sinagot at dumiretso lamang siya sa kanyang silid. Parehas kami ni Tia na nagkatinginan na para bang tinatanong namin sa isa't isa kung ano ang nangyari kay Joel. Pero dahil parehas nga kaming blanko at walang kaide-ideya, hinayaan na lang namin muna siya. Pansin ko rin Kuya Bari na magmula nang dumating siya at pumasok sa kanyang silid ay hindi na siya lumabas. Maski ang pagkain na iniwan namin sa kanya ay hindi niya rin ginalaw. Kinabukasan, pasado 10:00 na noon nang lumabas siya ng kwarto at dumiretso agad sa kusina. Sinundan ko siya at nakita kong naubos niya kaagad ang pagkaing itinira namin sa kanya. Insan, uy, ano bang nangyayari? Iyon kaagad ang tanong ko sa kanya. Dahil maski ako Kuya Bari ay gustong-gusto ko na ring malaman kung ano ang rason ng biglaan niyang pagkabalisa. Ngunit sa muli ay wala pa rin akong narinig kahit isang salita mula kay Joel. Nisulyapan nga ako ay hindi niya nagawa. Hindi ko na matandaan kung ilang araw na bang ganoon ang aking pinsan. Hindi namin siya makausap at madalang lang din naming nakikita sa salas o maski sa kusina. Inaamin kong nanibago po talaga ako kay Joel ng mga panahong iyon. Hindi ako sanay na nasa kwarto lamang siya namamalagi dahil kilala ko siya. Masyado siyang lakwatsero at ang pagkakulong sa kwarto ng ilang araw ay impyerno na para sa kanya. Hinayaan na lang namin si Joel at maski po ako ay hindi na lamang din siya kinukulit. Ngunit isang gabi, habang nasa kalagitnaan kami ng mahimbing na pagtulog ay ang biglaang pagkagising naman ng aking diwa nang marinig ko ang boses ni Joel. Sa taranta ko po'y dali-dali akong bumangon at nagpunta sa kanyang silid. Do'y nakita kong sumusuka siya. At nang akin siyang lapitan ay doon na ako bahagyang napaatras nang makita kong mga ipis ang lumalabas sa kanyang bibig. Napasigaw ako at tinawag si Tia habang hindi ko maigalaw ang aking katawan. Agad namang dumating si Tia at maski ito'y napasigaw din nang makita kung ano ang isinusuka ni Joel. Maniwala man kayo o sa hindi, ay hindi agad-agad natigil iyon tulad ng naririnig kong kwento noong ako'y bata pa. Sa tansya ko po'y umabot ng 1 oras ang patuloy na pagsusuka ni Joel
dahilan upang siya'y manghina at nabasa na ng pawis ang kanyang damit. Pero ang hindi ko lubos paniwalaan ay nang makita ko po ang huling lumabas sa kanyang bibig. Hindi na kasi ipis ang lumabas, kung hindi mga hibla na ng buhok. Ito'y mga kulot na buhok kung tama pa rin ang aking pagkakatanda. Dahil doon ay pareho kaming mas lalong nagulat ni Tia, ngunit pilit pa rin naming ikinalma ang aming mga sarili. Noong hindi na nagsusuka si Joel ay pinagpahinga muna namin siya ni Tia. Ang akala pa nga namin ay makakatulog na siya ng mahimbing matapos iyon. Ngunit nagkamali kami. Dahil ilang minuto pa lamang ang lumilipas ay ang tagiliran naman niya ang biglang sumakit. Namamaos na ang aking pinsan na mga sandaling iyon. Ramdam ko rin ang sakit na nadarama niya dahil pinupukpok na niya ang gilid sa sakit. Nang gabing iyon ay wala kaming sapat na tulog. Si Tia ay nakatulog na lang sa tabi ni Joel, samantalang ako po ay nasa sahig na rin. Sinusubukang umidlip habang nakaupo. Hindi na kami umalis pa sa tabi ni Joel dahil saglit lamang kasi siyang nakakapagpahinga at maya-maya'y kung hindi susuka ay sisigaw naman siya sa sakit ng tagiliran niya. Tia, ano po bang nangyayari kay Insan? Tanong ko sa kanya habang pinupunasan niya ang katawan nito. Oo nga eh, wala rin akong alam, Elias. Basta't isa lang ang sigurado ako. Posibleng binabarang ang pinsan mo. May kakilala ka bang naging kaaway niya o kaya'y nakasagutan? Tiya, wala po eh. Mabait mo si Joel, makulit pero wala po akong alam. Sa tuwing aalis naman po kasi kaming dalawa, sa kabilang baryo lang kami nagpupunta. Iyon po ang naging sagot ko dahil bukod po dun ay wala na akong alam, Kuya Barry. Minsan kasi ay hindi na ako sumasama kay Joel, lalong-lalo na kapag kami kailangan akong tapusing trabaho sa bahay nila. Kung kaya't napagpasyahan naming lumapit na sa isang albularyo. Pero dahil walang sapat na lakas si Joel, kaya ako na lamang ang nagpasya na maghanap sa albularyo. Nagtanong-tanong po ako sa mga karatig barangay. Pero silang lahat po ay iisa lamang ang itinuturo. Ang albularyong tinatawag nilang Lolo Sopit. Malayo pa daw ang bahay nito at nasa tuktok pa ito ng bundok. Hindi naman ako nagdalawang isip na puntahan iyon alang-alang sa paggaling ni Joel. Ilang oras din po ang nilakad ko bago ko natuntun ang kanyang bahay. Mag-isa lamang siyang naninirahan sa bundok at kinakailangan ko pang maghintay ng ilang oras dahil wala siya roon. Ilang sandali pa'y narinig ko na nga ang mga mahihinang hakbang mula sa aking likuran. At doon na po ako nabigla nang makita kong naroroon na si Lolo Sopit. Ngunit ang mas ikinagulat ko po, Kuya Barry, ay nung makita kong parehas ng puti ang kulay ng kanyang mga mata. Ano ang sadya mo dito? Tanong niya kaagad sa akin kahit hindi naman ako nagsalita at hindi rin ako gumalaw, pero alam niya pa rin kung saan ako nakaupo. Doon ay sinabi ko ang totoo kong pakay. Sinabi ko rin sa kanya na galing pa po ako sa medyong malayong bayan at naglakad lang ako ng ilang oras upang matuntun siya. Umuwi ka na. Hindi kita matutulungan. Po, subukan niyo lang po, Lolo Sopit. Kawawa naman po yung pinsan ko. Nang mga sandaling iyon ay kulang na lang po ay lumuhod ako sa harapan niya para magmakaawa, pero hindi niya ako pinakinggan. Hindi naman ako sumuko at patuloy ko pa rin siyang sinusundan. Doon na niya ako muling hinarap at sinabing sapat na ang ilang taong pagtulong niya sa iba.
Naging kapalit pa nga daw ang pagkawala ng kanyang paningin para masagip lamang ang isang binatilyo. Ngunit kalaunan ay hindi rin niya ako natiis at pinagbigyan niya rin ako. Sabay kaming pumunta sa patag at habang naglalakad kami ay naibahagi niya pa ang mga karanasan niya bilang isang albularyo. Matagal-tagal ding lakaran bago kami makarating sa bahay at naabutan pa naming nagsusuka na naman ng mga ipis itong si Joel. Kitang-kita kong hinawakan ni Lolo Supit ang palad ng aking pinsan at bahagya pa siyang napaatras sabay bitaw ng malakas sa kamay nito. Lolo Supit, ano po ang nangyari? Natanong ko agad sa kanya dahil halatang halata sa mukha niya ang labis na pagkabigla. Diyos kong mahabagin! Ano ba ang ginawa ng batang ito? Doon na namin isinalaysay na maski kami po ay wala ring ideya kung ano ang nangyayari. Basta't umuwi na lamang siyang balisa at nagsusuka ng ipis, pati na mga hibla ng buhok. May masasakit din daw sa kanyang tagiliran na hindi niya maipaliwanag kung ano iyon. Ngunit sa sinabi kong iyon ay doon na isa-isang niligpit ni Lolo Supit ang kanyang mga gamit at sinabing hindi niya kami matutulungan. Nagawa pang ang lumuhod ni Tia para lamang isalban niya si Joel, pero nagimbal ako sa naging sagot nito. Isasalba ko ang anak mo? At ano ang magiging kapalit? Ang buhay ko. Minsan ko nang nakalaban ang bumabarang sa kanya at hindi basta-bastang kalaban iyon. Siya ang naging dahilan kung bakit ako nabulag. Idinagdag pa ni Lolo Supit na ang huling binatang sinalba niya ay kagaya din daw ng sinapit ni Joel ngayon. At ang pamilyang may gawa nito ay walang iba kung hindi ang pamilyang bagong lipat sa kabilang baryo. Hindi na nga nagdalawang isip si Tia na sugurin ang bahay na iyon at nagpasama pa siya sa akin. Pagdating po namin doon ay nasa labas na ang nanay ng babae habang ang magandang babaeng napupusuan ng aking pinsan ay hindi ko na nakita pa. Pawiin mo ang barang sa anak ko. Wala siyang ginagawa. Sigaw ni Tia. Hindi ko na rin siya pinagalitan pa dahil kahit ako naman siguro ang nasa katayuan niya'y ipaglalaban ko rin ang buhay ng aking anak. Ngunit hindi man lang nagpatinag ang ginang. Bagkus ay kalmado lamang nitong sinagot si Tia. Dinala niya kami sa loob ng kanyang bahay. At ganoon na nga ang panlalaki ng dalawa naming mga mata nang makita naming ang patay na katawan ng isang dalaga at kung hindi ako nagkakamali ay iyon ang babaeng natitipuhan ni Joel. Mapait na isinalaysay ng ginang na 2 araw nilang pinaghahanap ang dalaga. Hindi daw ito masamang bata at masunurin daw ito. Ito na nga lang daw ang natitira niyang anak dahil ganoon din daw ang sinapit ng kapatid nitong babae at natagpuan nilang wala ng buhay sa may sapa. Ang kaibahan lamang daw ng magkapatid ay natagpuan nila ang dalaga sa may sagingan at wala ng saplot. Duda nila'y ginahasa daw ito. May mga sugat din daw ang kamay at liig nito na parabang sinakal muna para malagutan ng hininga bago pinagsamantalahan. Sigurado din ang ginang na ang pinsan kong si Joel ang may gawa nun dahil ilang beses na niyang nahuling nagmamasit ang aking pinsan at may pangyayari pa daw na nakita niyang kinuha nito ang nakasampay na damit ng dalaga sa labas at inamoy-amoy. Hindi naman po itinanggi ng ginang na siya ang dahilan kung bakit naghihirap ngayon si Joel. At wala siyang balak na itigil iyon. Ganoon daw siya maningil ng hustisya
At dahil buhay ang kinuha ng aking pinsan, ay buhay din daw nito ang magiging kapalit. Naglumuhod si Tia habang umiiyak sa harap ng ginang, ngunit nagmatigas lamang ito at binantaan pa kami na gagawin din sa amin iyon kapag hindi kami tumigil. Kaya wala kaming nagawa, Kuya Bari, kung hindi ang umalis doon. Sa bawat araw na lumilipas ay wala pa ring pagbabago si Jewel. Sa katunayan nga ay habang patagal ng patagal ay mas palala ng palala ang pagpapahirap sa kanya. Hindi ko alam, pero nang malaman ko ang ginawa ng aking pinsan sa babaeng iyon ay nawala ang awang nararamdaman ko. Kaya nung medyo naging maayos siya'y kinausap at tinanong ko siya patungkol sa ibinibintang nila sa kanya, ngunit umiyak lamang siya at nagawa pang isa boses na hindi naman daw niya sinasadya. Patunay lamang iyon na talagang ginawa niya ang krimen. Hindi ko po lubos na akalain na magagawa iyon ni Joel. Kung alam ko lang nasasagi iyon sa isipan niya'y sana'y sinamahan ko na lamang siya. Di sana'y buhay pa ang dalaga at hindi pa naghihirap ngayon ang aking pinsan. Nagawa na rin naming isugod siya sa ospital, ngunit pinapalabas lang kami agad dahil wala silang makitang depekto kay Joel. Bukod doon, hindi na rin sumusumpong ang kanyang pagsusuka at ang pananakit ng kanyang katawan. Ang akala namin ay maayos na ang lahat, ngunit hindi pa rin pala. Dahil pagbalik namin sa bahay ay nagsisimula na naman ang pagsusuka nito. Pero ngayon, hindi na ipis at mga hibla ng buhok, kung hindi mga uod naman. Pansin din namin na lumulobo ang iba pang bahagi ng kanyang pagkalalaki at may mga uod ding lumalabas mula doon. Hindi maliliit na uod, kung hindi malalaki. Sa bawat pagsigaw ni Joel ay ang pag-iyak na lamang ni Tia, lalo na ako. Kung noon kasi ay nakakapagpahinga si Joel ng ilang minuto, ngayon ay hindi na at nagtutuloy-tuloy na. Kahit nga pagkain ay hindi na niya magawa dahil panay lamang ang pagdaing at pagsigaw niya. Hanggang isang araw, nagulat na lamang kami nang malamang wala ng buhay si Joel na nadatnan namin sa kanyang kwarto habang ang mga uod na lumalabas sa iba't ibang parte ng kanyang katawan ay pumapasok na sa kanyang ilong, bibig at tenga. Simula din noon, Kuya Bari, ay parang nawala na rin ng ganang mabuhay si Tia. Maski ako po ay nagimbal nang makita ko ang patay niyang katawan sa kanyang silid sa tabi ng bangkay ni Joel. Gusto niya kasing wag ilibing ang pinsan ko, ngunit sa huli, mangiyak-ngiyak ko pa rin silang inilibing ng sabay sa likod ng bahay. 1 dekada at 3 taon pa lamang ang lumipas magmula nang mangyari ito at masaksihan ko ang lupit ng barang. Ngunit kahit matagal na panahon na iyon, Kuya Bari, ay hindi pa rin ito mawala-wala sa isipan ko. Lumayo at umalis na po ako sa baryo at mas piniling mamuhay ng mag-isa dito sa Maynila. Ayoko na kasing bumalik pa doon at manumbalik lamang ang lahat ng masaklap at mapait na alaala. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Maraming salamat po kung sakaling maisama niyo po ito sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Elias. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe
And i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.